Kaibigan, ako po ay nag-aanyaya sa inyo na minsan pa samahan ninyo ako para sa pananalangin. Huwag po tayong mapagod, huwag tayong mawalan ng pag-asa sa pananalangin sapagkat ang pananalangin po ay lubos na makapangyarihan. Ito po ay ang ating koneksyon sa ating Ama at nag-aantay po siya para sa mga intercessors o kaya po in behalf ng ating bayan. We will intercede for our nation, for our country, na patuloy ang pangunguna ng Diyos at patuloy po sa eleksyong ito, mga kaibigan, ang isang matagumpay at isa pong peaceful na eleksyon na kung saan sa eleksyon na ito ay mangyari at mai-voice out ng mga tao kung ano yung nasa kanilang mga puso, kung sino ang mga gusto nilang iboto. At ipag-pray po natin na loobin ng Lord na ang makaupo ng mga kandidato o ang mahalal, ang mga manalo na kandidato ay yung mga mayroong godly governance, mayroong pong righteousness, may banal na takot sa Diyos, mayroong pong integrity, at ganun din po, siya ay mayroong maganda ng expertise para po sa kanyang pinapasukang vocation na kung saan niya po ay maglingkod sa bayan. Gumawa ng batas at maglingkod kung ano po ang maipaglilingkod sa mga taong bayan para tulungang ma-alleviate ang paghirap at ang kahirapan ng ating bayan. So mga kaibigan, ako po ay nag-aanyaya sa inyo, agree with me. Kailangan po natin yung agreement kasi sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, where 2 or 3 are gathered together in my name, I am in the midst of them. So God dwells together. O God is delighted. Siya po ay masaya for brethren that dwells together in unity. Because there the Lord commands His blessings. Pag tayo po ay nagkakaisa, hindi tayo nag-aaway-away sa ating pamilya, hindi tayo nag-aaway-away sa ating mga organisasyon, hindi nag-aaway-away sa school, hindi barangay. Pero kung sa barangay, mayroong mga nag-aaway o kaya mayroong mga alitan dahil lang sa mga patwalk o sa mga kung basura o kung kahit anong issue. Kung mayroon pong hindi pagkakaisa ay napakabigat at malungkot. Pero ang sabi po ng salita ng Diyos, behold, God commands His blessings. Pag mayroon pong unity, mayroong pagkakaisa ang bawat isa sa pamilya o sa atin lahat as a community. Kaya po, ako'y nag-aanyaya sa inyo sapagkat sabi ng Panginoon, whatever we bind on earth shall be bound in heaven. Ano man nagapusin natin sa panalangin, ano man rebukein natin dito sa lupa, ay mangyayari din po sa langit. At ano man ang kalaga natin, we command, we declare those blessings that favor, open doors of opportunity para sa atin. Lahat mga kaibigan, the blessings of the Lord flow upon our families and our community. Sabi doon, anuman ang pagkaisahan natin, anuman po ang ating pong kalagan dito sa lupa, ay ganun din po ang mangyayari sa langit. Thy will be done on earth, Lord, as it is in heaven. At ganun din po, napakahalaga yung pagkakaisa natin bilang bayan at bilang mga Bicolano po, o bilang mga Pilipino, bilang mga kung Bisaya tayo or Ilocano. Transcends beyond our color. It transcends our dialect. It transcends our political affiliation. Ang pagkakaisa na hinihiling ng Diyos ay siya po ay tumatagos at nalalampasan niya, mas mabigat siya, mas makapangyarihan siya kaysa sa ating mga pinaglalaban ng mga kandidato o kaya grupo or whatever belief that we have. Mas mahalaga po ay tayo bilang mga mananampalataya ay magkaisa tayong manalangin para sa ating bayan. Sabi po sa 2 Chronicles 7:14, if my people. So, ang identity po hindi doon sa hindi mga sumasampalataya, kundi doon sa mga mananampalataya. Sabi po doon, if my people that are called by my name shall humble themselves and pray. Sa 2 Chronicles 7:14, ang sabi po doon, kung ang bayan ng Diyos, if my people, are you included in the people of God?
Amen. We are included in the people of God. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will heal their and I will forgive their sins and will heal their land. Papagalingin ng Lord ang ating bayan. Papagalingin ng Lord. Aalisin ng Lord ang sobrang mga karahasan, mga anumang mga bagay na krimen. Lahat ito mawawala. Ito po'y isa-isang papagalingin ng Lord ang ating bayan, ang anumang pong poverty and lack. Lahat po ng mga curses na parang naitanim na, no, sa ating bayan. Itong lahat ay aalisin ng Panginoon and He will heal our land. So, napakaganda po nung awiting, Lord, heal our land. Sapagkat yun po ay pagdulog natin na pagalingin ng Panginoon ang ating bayan. Nakakalungkot po, minsan ako hindi ko na pinapakinggan, in detail kung may mga nangyayaring karahasan, aksidente, mga bad report na nakaka-dry po ng ating mga spirito, no? Kasi ang report, good report is like water na nakakaalis po ng thirst, nakakaalis ng mga gutom at ng pawi. Nakakapawi ng yung pag ikaw ay uhaw na uhaw. Good report, yung mabuting balita ay parang malamig na tubig po. It's kailangan po natin yan. Pero pag bad report, para po yung sinisira niya, unti-unti pinapahina ang ating mga buto, no? Hanggang ito ay mag-crumble, hanggang ito ay mapurok, maging very weak na ang mga buto. Sapagkat ang masamang balita ay nakaka-dry po ng spirit, no? But a broken spirit, pero pag a merry heart, nakapagbibigay ng galak sa atin, a merry heart does good like a medicine. But a broken spirit, dala po ng mga bad report na nakakalungkot, sobra. Yung batang nasa gasaan, ihahatid niya yung papa niya sa terminal, sa NAIA. Parang ayokong nang detalyehin na malaman kung ano pa kasi it really hurt as a mom. Masakit. Pero po, ang pangako ng Panginoon sa atin, tayo po ay pagagalingin niya as a nation. Maayos po ang mga batas na yan sa LTO. Ano man po mga corruption dyan, ano man mga pandadaya, panluloko dyan, na kahit hindi pa naman worthy na mga maging driver, binibigyan na basta't may pera o makalakad ay magkakaroon ng lisensya. Hindi po dapat ganon. Hindi rin po dapat pag sobrang antok ay magbiyahe o kaya lasing o naka-drugs. Hindi pwede dahil buhay ang dala-dala ng mga drivers. So, dapat po ang ating gobyerno lalo pong mag-istrikto sa mga bagay na yan. Ayusin ang mga batas. So, join me mga kaibigan. Mananalangin po tayo, believing that our God has promised that He will heal our land. Katulad po sa sitwasyon ni Daniel, sa Book of Daniel, sila po ay nasa Babylonia under ni Nebuchadnezzar. One day, nagkaroon ng panaginip si Nebuchadnezzar because Nebuchadnezzar became very proud ng galing niya, yung kanya pong pagpapagawa ng mga building, mga road, mga kung ano-anong pinagawa niya, and he counted na dahil sa kanyang sariling galing. At nakita po natin na nalungkot ang Diyos kay Nebuchadnezzar because Nebuchadnezzar doesn't acknowledge the power of God. But in Daniel chapter 4, it says, how great are His signs, how mighty His wonders. God's kingdom is an eternal kingdom. His dominion endures for generation to generation. Ang kingdom ng Diyos walang katapusan. Hindi po ito magtatapos. Pero ang kingdom ni Nebuchadnezzar ay inalis po sa kanya. Actually po, nagkasakit siya. Nagkaroon siya ng insanity. Nabuhay siya na parang animal na kumakain na siya ng mga duot o kaya mga weeds o kaya po ang kinakain niya na yung mga grass, okay?
Pero makikita po natin, ipinapakita kay Nebuchadnezzar that it's the only one God that reigns. At ang tao ay wala pong sarili niyang galing na makakasabing how great I am. Dapat po, lagi tayong, how great thou art, Lord. Maging maingat po tayo kasi nangyari po kay Nebuchadnezzar. Isang magaling na hari, napakakapangyarihan, sobrang yaman, but sa split seconds, nawala sa kanya yung kanyang power sapagkat po naging proud si Nebuchadnezzar. Hindi niya binigay ang glory sa Diyos. So let us learn from the life po na ito, sa story na ito, na itus up natin lahat ng papuri sa Panginoon. Siya po yung, it's all of His power and the glory and honor belong to Him, even in this country, ay ganun din po. So, manalangin po tayo mga kaibigan. Father God, we come to you today. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin na kami magpakumbaba at patuloy na ibigay ang glory, ibigay ang papuri sa iyo. Walang iba, Panginoon. Father God, sa darating na eleksyon po, hinihiling namin, Panginoon, ang iyong guidance, ang iyong diktamin, Panginoon, sa mga tao. Guide all the people, speak to all the people, at we pray na ang proseso po ay maging fair, at transparent, at just, Panginoon. Alisin mo po, Panginoon, anumang bahid ng mga dayaan, bahid, Panginoon, ng corruption sa eleksyon na ito. We pray, Lord, that you reign, Father God, and your presence be in every places, God, ng mga barangay, mga elementary school, na kung saan doon po magboboto ang mga tao. We pray for your protection at your angels, Lord, to encamp that place. Itinataboy namin anumang mga kaguluhan, ipinipray namin, Lord, na wala pong mga karahasan, wala pong mga mangyari, Panginoong sakitan, walang kidnapping, walang barilan, wala, Panginoong tampering of votes, walang pagduduktor ng mga boto. Wala po, Panginoong, mangyaring mga pang-aapi. Lahat ng gustong bumoto ay pwedeng bumoto as long that they are listed at nakalista ang pangalan nila. Father, we pray, Panginoon, na bigyan mong wisdom ang mga kapitan, bigyan mong wisdom ang mga barangay tanod, ang lahat ng mga teachers, Panginoon, nakasali, Panginoon, sa eleksyon na ito na magsiserve, Panginoon, sa mga tao. We pray, Panginoon, sa mga namumuno sa COMELEC, let them have wisdom. Father God, kung may mga kandidatong sobra, Panginoon, kailangan nilang patawan ng mga suspension o, Panginoon, let them be balanced, Lord. Wala lang silang pipiliin, wala lang, Panginoon, silang papaboran, kundi only, Panginoon, kung ano ang nararapat, ayun po ang maganap. Father, we pray that you give pong lakas ng loob, courage, Panginoon, na manindigan sa anumang tama ang bawat isa. Patuloy, Panginoon, ang bawat isa na ipaglaban ang katotohanan. Huwag po, Panginoon, ipagpapabili ang kanilang boto. Panginoon, kundi kung ano po yung diktamen ng puso nila, yun, Panginoon, ang sundin nila. Panginoon, salamat, Panginoon, that righteousness reign in this country. Panginoon, dalangin po namin na tulungan mo po ang bayang Pilipinas na mapili, Panginoon, ang nararapat na mga senador, mga nararapat, Panginoon, na umupo, Panginoon, sa upuan, Panginoon, ng mga lawmakers, Panginoon, dito sa aming bayan, maging mga congressman. Lord, ikaw po ang nakakaalam, Panginoon. We pray, Lord God, you reign, Panginoon, sa bawat mga bayan. Ikaw po ang maghari, Panginoon, at ikaw, kalooban mo, Panginoon, ang maganap. Ikaw ang nakakakita, Panginoon, sabi mo po sa Book of Daniel, nasa iyo ang kapangyarihang umalis sa upuan ng mga hari at ikaw, Panginoon, ang siyang may kontrol ng buhay at ng mga hari, Panginoon. Kaya, Lord God, dalangin ko that your will be done, Panginoon. Doon, Panginoon, sa Elocandia, your will be done, Lord God. Wala pong maghahari-harian. Ikaw lang po ang aming tunay na hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Panginoon, doon, simula sa Region 1, Panginoon, hanggang sa Caraga Region, Panginoon, hanggang bababa, doon, Panginoon, sa pinakababa. Panginoon, doon sa
may parte, Panginoon, ng Mindanao at sa mga isla, Panginoon, mga tawi-tawi, Panginoon, at sa lahat, Panginoon, ng mga maliliit na islang nagkalat sa Pilipinas. Yung mga tao doon ay buboto. We pray, Lord God, na sila po ay gabayan po ninyo at ingatan. At we pray for that day, May 12, that it is a blessed day for the Philippines. That thank you, Lord, that it will be a successful one. Hindi po mag-aaberiya, Panginoon, ang mga vote counting machines. Panginoon, ang mga counting machines be in order. Panginoon, na hindi po sila mga masisira. We pray, Lord, ng supply ng kuryente. Hindi po mawawala ang mga supply ng kuryente sa bawat mga voting precinct, Panginoon, sa bawat barangay. At ganoon din, Lord, naalala namin ang mga OFWs na sila ay mga magboboto. Guide them, Lord God, and continue to give them direction. And Lord, we pray for patuloy na guidance, Father God, sa lahat ng mga OFW. Bless all our kababayans, Father, all over the world, wherever they are, that they could be able to express themselves by voting, Father God, by voting, by tendering their votes, Father God, para sa election ng senatorial balls at ng mga congressmen, ng gobernador. Panginoon, we pray that the right one be chosen. Ikaw lang po ang nakakaalam kung sino yung mga visionaries, sino may mga magandang plano para sa bayan nila. Meron pong mga expertise, meron pong competence, meron pong mabuting puso, Panginoon. Lord, we pray in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maghari ka, Panginoon. Maghari ka sa Masbate. Maghari ka, Panginoon, sa Catanduanes, Panginoon. Oh, Lord God, ikaw, Panginoon, ang magkontrol ng lahat ng sitwasyon, Panginoon, sa mga bayang yan. We pray, Lord, for your direction and guidance, Father God. Lord, patuloy, Panginoon, na ang mga nararapat po, Panginoon, ang mga mahalal. Panginoon, dinadalangin po namin ang lahat ng mga probinsya ng Bicol, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, at ang mga cities na kasali sa region na ito. Lord, patuloy pong pinapanalangin namin na pagpapalain mo po ang aming region. Lord God, na hindi na po ito poorest region, one of the poorest region, but this is a blessed region because this region acknowledges you, Jesus, as our Lord, the King of Kings and the Lord of Lords. Panginoon, sinabi mo sa iyong mga salita that if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will heal their land. Thank you, Lord, sa mga pangako mo, Panginoon, na iyong pong papagalingin ang aming bayan. Salamat, Panginoon. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Mayroong pag-asa ang aming bayan. Hindi po kami mawawala ng pag-asa. Hindi kami manlulumo dahil sa mga sitwasyon, Panginoon, ng mga karahasan o anuman pong mga nangyayaring hindi maganda. Because we know, Lord, that you are in control, Father. We lift you high. Tiyataas ka po namin sa bayang Pilipinas, sa bansang ito, Panginoon. Patuloy ka pong maghari, patuloy mo pong pagharian ng aming bayan. We pray for the President. Continually, Lord, anuman pong mga urgent na mga dapat asikasuhin sa economy, sa transportation, Lord God, sa agriculture. Panginoon, we pray that give the President wisdom. And continually, Lord, pagpalain mo man po ang Vice President. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na maggabay, mangusap, mag-lead, Father God, sa bawat isa. We pray, Lord, for the military men. Panginoon, na ngayong election, sila po ay maging able, well able sila, they are strong. Panginoon, ang aming mga military men to supervise, Father God, at patuloy na magbantay para sa election na ito ngayong May 12. And Lord, salamat po. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan sa aming bayan. And we pray even, Lord, sa mga ports, even sa aming pong mga beachfront o mga walang bakod.
ang amin pong sa islands, Panginoon, sa mga libu-libong islands, Panginoon, dito sa aming bansa. Ngunit kami po ay nagtitiwala na hindi mo po kami iiwanan, hindi mo kami papabayaan. Lord, we thank you for your protection. We thank you for your love. We thank you, Lord, for your guidance. We thank you, Lord. Pinupuri ka namin. Kami po ay nagpapasalamat because, God, you are an answering God to our prayers, Lord, as we submit it to you by faith. In the name of Jesus Christ of Nazareth, ito pong aming samot panalangin. Amen. Well, friends, thank you po for listening. Thank you for joining me. Si Ate Chuzy Aguilar po ito. Patuloy pagtangkilik. God bless us all. The Lord is good forever.